Okay, magandang buhay po sa lahat ng mga OFW, lalong-lalo na po dyan sa Middle East. Alam ko maraming nagre-reklamo tungkol sa kanilang mga end of service, indemnity. So, bago po i-explain kung paano nyo po makuha ang inyong mga end of service, panoorin po natin ito. Kami talaga nagtatanong tungkol sa kanilang ESB o end of service benefits. Para mas matulungan kayo, again, we have offices all over the world. If you're in Saudi Arabia, we have 3 offices there in Riyadh, Jeddah, and Al Khobar. Sa Kuwait, meron tayo. Usually, ito yung mga questions dito Bahrain, meron tayo na ganyan. Kung ayaw ibigay sa inyo, humingi kayo ng tulong sa ating mga offices, DMW and OWA. Kukomputin nila yan. And then, pupuntahan natin yung mga employer para makuha nyo yung inyong end of service benefits. Ang indemnity na yan ay talagang batas yan ng Kuwait, no? That every 2 years, pag natapos ng kontrata ng ating mga kababayan, yung mga domestic workers, ay entitled sila to 2 months salary sa loob ng 2 taon. Ngayon, ang pagkiklaim na yan, unang-una siguro, kailangan kausapin nila ang amo nila na that they are entitled to that based on the Kuwait laws na talagang kailangan matanggap nila ang indemnity nila. Ngayon, kung ang employer nila, because there are some reports na talagang ang employer hindi rin nila alam about the indemnity. So, ang suggestion namin sa kanila, they have to, kasi nagkaroon kami ng dedicated email intended for this indemnity. Maganda dito, maraming mga amo at saka katulong pumupunta dito. Dito sila nagbabayad ng indemnity. In fact, kung mayroong nangyayari ganun dito sa amin, sa Polo, ay nilalagay namin sa aming FB page, no? Na talagang nagbigay. Yung iba nga ng employer na gusto pa nilang magpa-picture. Yung iba naman ayaw nila. So, even that yung mga worker natin, ayaw na nilang magpa-picture. But, nare-receive nila ang kanilang indemnity dito. Ngayon, ang isang maganda dito, nakaka-capture namin, yung mga nagbabalik manggagawa, gusto magbakasyon, bumubulong sila sa ating mga processor dyan sa baba. Ang sinasabi nila, Sir, o kaya, Ma'am, tapos na ako ng kontrata ko, pero hindi ko pa nakuha ang indemnity ko. Ang ginagawa ng ating processor, inuhold muna yung documents, kinakausap kasi sinasamahan sila dito ng employer nila. So, kinakausap yung employer at saka sila. So, right there and there, talagang nagbabayad. Pag wala silang cash, umaalis muna, nag-withdraw ng pera sa ATM nila, babalik dito at binabayaran. So, yun po, napanood nyo na ang video. So, totoo kaya yung sinasabi nila na pag once na inireklamo nyo ang inyong mga employer na hindi nila binibigay ang inyong mga end of service benefits. Pag once na nasa Polo na kayo, binibigay ba nila ito na halimbawa wala silang dalang pera? Kunwari, itong si employer magpapaalam, pagbalik, meron ng pera. Nagkakaroon naman kayo ng settlement yan pag binigay na yung end of service benefits. Pero yung ibang employer kasi, pag alam nila na irereklamo sila, etong si worker, binibigyan na nila agad ng exit visa at saka plane ticket para makauwi na. Para iwas si amo sa reklamo. So, ito guys, sa mga hindi nakakuha or ayaw ibigay ni amo ang kanilang mga end of service benefits, ganito ang gawin nyo. Unahin muna po natin ang Kuwait. Sa Kuwait kasi, every 2 years, pagkatapos ng kanilang mga kontrata, meron silang tinatawag na indemnity. So, after 2 years na matapos ang kanilang kontrata, meron silang makukuhang equivalent ng 1 month salary. Which is magkaiba ito sa Saudi Arabia. Kung halimbawa naman sa employer, hindi ibinigay ng iyong indemnity, pumunta ka sa Polo. Dalhin mo ang kopya ng iyong kontrata na merong sign ng iyong amo na stamp ng Polo. Yung legit or original na kontrata. Yung meron stamp ng Polo Tapos, copy. Yung valid copy ng iyong civil ID. Pangatlo, yung valid copy ng iyong passport. So, pag yung 3 requirements na yan is meron ka, pumunta ka sa Polo, magreklamo ka.
So, yun po ha, sa lahat po ng mga OFW dyan sa Kuwait, pag hindi po binigay ang inyong mga indemnity, magreklamo po kayo. Kung halimbawa naman binigyan ka agad ng final exit visa or plane ticket ni amo, so wala ka ng panahon para magreklamo, ganito po ang gawin nyo. Siyempre tayo, pag umalis ng bansang Pilipinas, meron tayong agency. Pag natapos ang kontrata mong 2 taon, nag-extend ka sa iyong amo na hindi ka pa nakakauwi, sagutin ka pa rin ng iyong agency. Abutin ka man ng ilang taon sa ibang bansa, pero hindi ka pa nakakapagbakasyon kahit 1 beses, sagutin ka pa rin ng iyong agency. Pero, pag halimbawa na natapos mo na yung 2 kontrata, tapos nagbakasyon ka, bumalik ka sa dati mong amo, wala ka ng agency noon, wala nang pakialam ang iyong agency. Kasi nung bumalik ka sa iyong amo, sarili mong kagustuhan yon, sarili mong desisyon. Wala nang pakialam sa iyo ang agency mo. So makinig po sa lahat ng mga OFW dyan sa Kuwait, lalong-lalo na sa ating mga kasambahay. Kung halimbawa si amo, hindi binigay ang iyong indemnity, pumunta ka sa DMW. Saan ba tong DMW? Saan ito matatagpuan? Ang DMW building po ay dating POEA. Kaharap po siya ng Robinson Galleria. Tapat po siya sa may Ortigas. Pumunta po kayo doon. Magtanong lamang po kayo sa information. Sabihin nyo, mag-file kayo ng case against sa inyong employer. So, naisip nila pa paano ako mag-file ng case against sa aking employer nandito na ako sa Pilipinas. Yun nga po ang sinasabi ko, meron tayong agency. So, pag nag-file po kayo ng case against sa employer nyo, ang haharap po ang inyong agency. So, paano kayo babayaran ng inyong employer? Siyempre, yung agency ang mangungulit kay employer. Ganon. So, karamihan sa mga employer, nag-iiba-iba yan ng agency. Minsan, yung mga agency dito sa Pilipinas, yung mga dinideploy nila, hindi maiwasan na magreklamo. So, pag halimbawa na etong nagreklamo is hindi binigay ni employer, siyempre si agency ang mangungulit kay employer, siguro nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Itong employer, nag-iiba ulit ng agency. Tulad ng agency namin dati, iba yung agency namin umalis, tapos mga ilang buwan, pareho kaming agency sa Saudi Arabia, pero ibang agency yung pinagdaanan nila. Tapos, tinanong namin dun sa opisina, bakit nag-iba sila ng agency. Sabi nga nung employer namin dun sa Saudi, muskila daw. Muskila yung agency namin sa Pilipinas, kaya nag-iba sila. Hindi daw sila sumusunod sa patakaran. Ang nasa isip ko naman, baka Saudi agency ang hindi sumusunod. Kasi sa Pilipinas, meron kang kontratang pinirmahan, yung sahod mo ganito. Pagdating sa Saudi Arabia, meron ka pang isang kontrata. Tapos iba pa yung sahod mong nakalagay doon. So, hindi natin alam kung sino susundin. Pero, ayon sa polo or ayon sa batas ng isang migrant worker, dapat ang sundin natin ay yung kontrata natin bago tayo umalis ng Pilipinas. Sinasabi nila na tapos na yung kontrata niya, pero hindi pa tapos yung ikama. Dapat kontrata yung sundin mo. So, yun guys, sa lahat po ng mga OFW dyan sa Kuwait, kung ayaw ibigay sa inyo ng inyong mga amo, yung indemnity nyo, pumunta kayo sa polo. Dalhin nyo lamang yung mga requirements na nabanggit ko. Proceed naman po tayo sa Kingdom of Saudi Arabia. So, karamihan din sa mga kababayan natin dyan sa Saudi, hindi rin binibigay ang kanilang mga end of service benefits. Marami pang lumalapit sa amin na 12 years, 9 years, hindi binibigay yung end of service benefits. Ang ginagawa ni amo, pag nagsawa na siya kay worker, binebenta siya dun sa kamag-anak, kapatid. Ganon ang ginagawa nila. Makinig po sa lahat ng mga kasambahay dyan po sa Saudi Arabia. Nag-start po ito noong 2013, Resolution 310, Article 16. So, pinatupad po ito. Yung end of service benefits, naka-4 na taon ka sa isang amo, meron kang makukuhang 1 month salary. Ito po sa Saudi Arabia po to. Tapos, for example na natapos na ang iyong kontrata, meron ka pang vacation pay. Equivalent po ito ng 1 month salary. Including rin po ito ang iyong plane ticket. Round trip po ito. Kung sa Kuwait, tinatawag nilang indemnity. Pag natapos yung kontrata mong 2 years, meron kang 1 month salary. Pero doon po sa Saudi Arabia, kung halimbawa naman na natapos na yung kontrata mo,
nagbakasyon ka, dapat bayad po yun. At saka libreng ticket papunta at pabalik. Kung halimbawa naman na hindi ka nagbakasyon, hindi mo nagamit ang iyong vacation leave, dapat ibigay sa iyo ni amo mo na pera at saka yung ticket. Kaya mas maganda, pag natapos ang iyong kontrata, magbakasyon ka para magamit mo naman. Mas maganda kung halimbawa yung amo nyo is sumusunod sa mga kontrata ng isang OFW. Kung lahat ng mga employer is sinusunod yung mga kontrata nila, siguro hindi na rin ako madalas umuwi. Siyempre, sa 2 taon na yon, meron kang vacation pay, equivalent ng 1 month salary, tapos libreng round trip ticket pa. Kung hindi ka umuwi, babayaran yung vacation pay plus yung round trip ticket. Di sobrang laki nun, di ba? Sobrang daming nagrereklamo ngayon ng mga OFW tungkol sa kanilang mga end of service benefits na hindi nila nakukuha. Kung tutuusin, itong end of service benefits mo na to ay parang pinakaipon mo na. So maraming OFW na naghahabol dito. Kasi ano ba naman yung 1 month salary natin na halos lahat padala sa pamilya? So parang ito ng pinakaipon nila kaya gusto nilang makuha. So yan guys, pag hindi nyo po nakuha, magreklamo po kayo sa DMW. Yung DMW po is dating building po ng POEA. Pumunta po kayo doon, mag-file kayo ng case para yung agency nyo ang haharap. Si agency ang mangungulit sa inyong mga employer. Kung halimbawa naman si agency at kayo is hindi kayo nagkasundo or hindi kayo nagsettle sa DMW, iaakit po ang case dun sa NLRC. So, pag nag-file po kayo ng case, huwag nyo pong hahayaan na hindi kayo umattend ng hearing. Hindi ko po kayo i-advise ng ganito kung hindi ko po ito nasubukan. 2 beses na po ako nag-file ng case against sa agency. Hindi nasunod ang aking kontrata. Ang sabi ng POA pa dati, ang sabi ng POA, ilipat ko kayo sa NLRC. So, lumipat kami doon. Marami kami, 7. So, nanalo kami, nakuha namin yung mga overtime na hindi binayaran. Kinumpute namin lahat yon. So, walang nagawa ang agency. Binayaran kami. So, ang ginawa ni agency doon sa employer, ewan ko, parang pina-blacklist niya yata kasi nga hindi nasunod sa kontrata. Bawat agency naman, merong mga cash fund na ngayon. Kasi hindi naman nila maiwasan na yung mga deployed worker nila is magkakaproblema. So, doon sila kumukuha ng, ewan ko, pondo or hindi natin lang. Basta meron silang cash fund. So, yun guys, sana nakakuha kayo ng konting tips or idea kahit hindi man ito nasusunod dahil maraming mga employer na hindi talaga sumusunod sa kontrata ni worker. Yung parang malaman nyo lang kung ano yung mga karapatan nyo. Malaman nyo lang kung ano talaga ang pwede nyo makuha sa inyong mga employer. Kasi maraming mga household worker or kasambahay na nagtatrabaho lang. Akala nila is yung sahod lang nila ang makukuha nila. Halos umabot na sa 12 years itong si household worker na yung sahod niya is hindi pa tumataas. Bukod sa hindi na tumataas, nadadagdagan naman ang trabaho. Nadadagdagan ng trabaho, nadadagdagan din yung bahay na nililinisan niya. Hindi yun tama. So, minsan, kailangan din nating mga tuwiran. Sabihin nyo sa inyong amo na merong ganito. Kung wala kayong kopya, i-message nyo lamang po ako at isi-send ko po ang inyong mga kopya. So, hanggang dito na lamang po guys. Sana nakuha ko ng konting tips or ideas sa video na to. Ako nga pa pala ang inyong lingkod, Rency Fernandez po, isang OFW advocate.